Nagawa niya iyong itanong sa tatlo. Si Carlos ba? Alam na ang lagay ng bata? Hindi niya kailangang i-address ang tanong sa sarili niya mismo dahil alam niyang maaaring posibleng sagot dito. Hindi pa. Mabilis na tugon ni Aaron. Don't worry, tatawagan namin siya mamaya para ipaalam ang kalagayan niyo ng anak mo. Presenta nito. Ang totoo ay ayaw niyang malaman pa ito ni Carlos. Ayaw niyang magulo pa niyang buhay ng dalawa o malamang ngayon ay kirida na ang itawag sa kanya ni Hilda. Lalo't pinagbantaan pa siya nito kahapon. Pinigil niya ang plano ni Aaron. Huwag na muna kuya. Tumingin siya sa malawak na kisame. Blanco. Hayaan natin siyang magpagaling. Baka kasi makadagdag pang mga ito sa magpapagulo sa isip niya. Sigurado ka ba dyan? Hindi makapaniwalang usisa ni Aaron. Sinulyapan niya ang kapatid. Hindi rin niya alam ang dapat na sabihin. Kusang lumalabas ang mga salita sa bibig niya na ang nagiging resulta ay sakit sa loob niya. Pero kailangan niya magpakatapang. Hindi ko naman ipinagdadamot ang bata at wala naman akong balak na itago ito sa kanya. Siya pa rin ang ama pero ayokong guluhin siya. Nasa piling siya ni Hilda so I'd rather keep away myself from him than to ruin their relationship totally. Kahit ibang isinisigaw ng puso niya, kailangan na niyang ituwid ang baluktot. Igit na siyang mahihirapan at magdurusa kapag ipinagpilitan niya ulit ang sarili kay Carlos. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Salamat. Pinal na sagot niya. Pinagmasdan siya ng kanyang kuya. Batid niya ang takbo ng utak nito. Hindi ito kumbinsido sa kanyang sinabi. May ibig ipahiwatig ang mga tingin nito sa kanya. Nawiwirdohan pa rin sa nararamdaman si Carlos. Para bang may kulang sa kanya. Para bang may hinahanap siya. Pero hindi niya alam kung ano. Lalong hindi niya matukoy kung sino. Katabi man niya si Hilda. Subalit bakit hindi siya masaya? Nasa dulo siya ng kama nang lumapit sa kanyang babae. Han, oras na para sa pag-inom mo ng gamot. Malambing nitong wika. Pakilagay na lang muna sa lamisita at magbabanyo lang ako. Humarang sa paanan niyang babae at sinadyang idikit ang dibdib nito sa mukha ng binata. Han, sabay na tayo. Mas pinalambing pa nito ang tinig. Are you sure? Hindi na ituloy ni Carlos ang balak sana niyang pagtayo. Maagap na nilapag ni Hilda ang hawak na medicine kit at basong may lamang tubig sa ibabaw ng lamisita. Let's go? Why don't you stay here and wait for me? Mabilis na nag-ibang ekspresyon ni Hilda. Ayaw mo na ngayon na nakakasabay ako sa loob ng banyo? Dati-rati na may kinukulit mo ako para lang makasabay sa akin sa pagligo. Naiinis itong lumayo, pabagsak na dumapa sa kama. Napuwersang pumanhik sa kama si Carlos. Sinubukan niya itong lambingin na rin. Han naman, sandali lang ako. Go ahead! Sigaw nitong nakasubsob ang mukha sa unan. Napilitan si Carlos na magtungo ng banyo habang gigil na nasundan ito ng tingin ni Hilda. Sa loob mas lalo siyang nalilito. Ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa dutsa ay nakikisabay din doon ang kanyang kalituhan. Dama niya ang paghapdi ng sentido. May mga pangyayaring umiiksena sa kanyang balintataw. Malakas na hiyaw ang nagawa ni Carlos na mas lalo pa itong kumirot. Pamela! Sambit nito sa pangalan ng babae. Malinaw ang anyo nito sa likod ng kanyang mga mata. Ang tinig nito na paulit-ulit siyang tinatawag. Ang mga halakhak nito na tila nasa malapit lang. Bakit si Pamela na naman ulit ang sumasagi sa mga alaala niya? Bakit hindi si Hilda na fiancé niya? Dumiin ang pagkakasabunot niya sa buhok. Eksaktong nasa ganoon siyang ayos ng buksan ni Hilda ang pinto. Mabilis nitong dinampot ang nakasabit na tuwalya at ipinulupot sa bewang niya. Inalalayan siya nito palabas ng banyo. Inasikaso siya nito hanggang sa makatulog na lamang siya sa lalim ng pag-iisip. Pero pilitin man niyang kapain sa puso niya ngayon si Hilda, ay bakit tila hindi umaayon ang pintig nito? What are you doing, Han? Nakapamewang na tanong ni Hilda kay Carlos kinabukasan. Nag-e-empake. Mabilis na sagot niyang nasa ginagawa pa rin ang focus. Pero bakit? Saan ka pupunta? Tumuwid siya ng tayo mula sa pagkakayukod sa kaharap na maleta. Lumapit si Carlos sa kanya. Han, umuwi na tayo ng Pilipinas. Kumontra ito kaagad. Han, no! Sinadyang hawakan ni Carlos ang bewang ng nobya. Saka dinampian ng pinong halik ang labi ni Hilda. Pagkatapos ay mabilis ding pinakawalan. Come on, Han. Mag-impake ka na.
Demand niya sa kanya binalikan ng ginagawa. Sandali! Pinigilan nitong kamay niya sa aktong pagsisilid niya ng iba pa niyang damit. This is not right, Han. Wala kang balidong dahilan para umuwi ng maaga. Hindi ka pa totally magaling. Rason ni Hilda. Saglit nitong ikinawit ang kamay sa tagiliran ni Carlos. Listen to me, Han. Bakit hindi na lang natin planuhin ang magka-baby na bago tayo ikasal? Suhestyon nito. Nilinga ito ni Carlos. Pagkatapos ay ipinilig ng bahagya ang ulo. Hindi pa panahon sa bagay na yan, Han. Tanggi niya, pero ang totoo ay ayaw niya sa ideyang yon. Bakit mukha ni Pamela ang nakikita niya? Mukha nito habang ipinagbubuntis ang anak nila. Kung ayaw mo pang magkaanak tayo, huwag na muna tayong umuwi. Magpagaling ka na dito. Nagpakawala siya ng hangin. Gusto niyang bumalik na sa normal ang lahat, kaya uuwi siya. Hindi nakakatulong ang gamot at iba pang therapies. Look, Hilda. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso. Magaling na ako. Lahat naaalala ko na. There's nothing to worry about me. Lahat naaalala mo na? Tumaas ang isang kilay ni Hilda. So pati ang malanding Pamela na yun pumasok na rin sa utak mo. Hindi kaya siyang dahilan mo kaya gusto mo nang bumalik sa Pilipinas? Exactly, he said silently. Pero iba ngayon ang lumitaw sa labi niya. You're wrong. Maikling tugon niya. Kasabay niyo ng marahas na pag-iling. I am right. At kahit hindi mo aminin, may nararamdaman ka na sa kanya. Aren't you? Will you please stop talking about her? Hindi niya napigil ang pagtaas ng boses. At tigilan mo ng kakatawag sa kanya ng malandi. Ipinagtatanggol mo na siya ngayon? Maluha-luha na si Hilda sa labis na galit. She don't deserve that damn word. Depensa ni Carlos. At anong nababagay sa kanya ng mga agaw ng boyfriend na may boyfriend? Wala siyang inagaw. Hindi niya ako inagaw sa'yo, Hilda. Malumanay niyang pahayag. Well, you are right. Hindi ka lang naman kasi niya inagaw. Kundi nagpabuntis pa siya sa'yo para tuluyang kanyang makuha mula sa akin. Pero hindi ako makapapayag. Nungka. Luluha si Pamela at hindi ka mapapa sa kanya. I swear! She exclaimed. Pinandilatan siya nito ng mata. Stop it, Hilda. Wala ka pa rin karapatan na humusga ng kapwa. Hindi niya matukoy kung kailan, pero naging mahalaga sa kanya kapag naririnig niya ang pangalan nito, ay tila gusto na niyang lumipad para makita ang babae. Batid niyang masasaktan si Hilda sa gagawin niyang desisyon, pero ito lamang ang alam niyang paraan. Ang itama ang dapat na itama. Hindi ito nagpaawat. Ako pa ngayon ang lumalabas na masama at mapanghusga? At dahil totoong sinasabi ko kaya mo siya kinakampihan? Nakapamewang itong muli sa harap niya. Carlos, ikakasal na tayo. Baka nakakalimutan mo yun. Pagpapaalala nito. Kung hindi ka sasama sa akin, mag-isa akong uuwi. Pag-iiba niya sa usapan. Padabog itong tumalikod at tinungo ang pinto palabas ng silid nila. Hindi ako sasama sa'yo. Hilda, go home alone. Pasigaw nito na binagsakan ng pinto ang nobyo. Napahila mo si Carlos sa muka. Alin ngayon ang uunahin niya? Si Hilda na kapiling niya at nakatakda ng kasal nila? O si Pamela at ang anak nila na iniwan niya at nasaktan? Dapat ba talaga siyang mamili? Napabuntong hininga siya sa kawalan. God, lead me to the right way. Naisin man ni Pamela na ilipat ang paningin. Pero halos hindi niya kayang igalaw ang leeg. Tahimik siyang nagdasal dahil iyon lamang ang solusyon na alam niyang hindi siya mabibigo. Lord, huwag mo naman sana siyang kunin mula sa akin. Kinuha mo na po ang mga magulang ko. Malayo na sa akin ang lalaking mahal na mahal ko. Ipaubaya mo na lang po sa akin ang anak ko. Ipinapangako ko po na magiging isang mabuting ina ko sa kanya. Napaiyak siya habang nakatitig sa sanggol na nasa loob ng incubator ay para bang dibdib niyang mas sumisikip. Marahan niyang hinaplos ang maliit nitong kamay. Masakit para sa kanyang makita ito sa ganoong kalagayan. I love you, baby. Bulong niya sa sanggol. Mula sa pagkakatitig sa anak, ay napalingon siya kay Aaron nang magsalita ito. Nasa likuran niya lang ito, nakatayong nakatitig lamang sa kanya. May naisip ka na ba na ipapangalan sa kanya? Marahan siya nitong inalalayan pabalik sa pagkakaupo sa wheelchair. Sumandal siya. Sandaling sumilay ang isang magandang ngiti sa mga labi niya. Gusto ko sana na magmumula kay Carlos ang ipapangalan sa anak namin.
Posible kaya yon? Sure, why not? Tatawagan ko na ba siya ngayon? Pero, wag mo na lang akong babanggitin sa kanya. Bakit mo siya iniiwasan? Dahil ayoko na mas kamuhian niya ako. Kahit iwasan at takasan mo man siya, maglalapitin pa rin kayo dahil sa anak nyo. Ayaw niyang aminin sa sarili ang katotohanan na yon. Dahil mas lalo lamang na mahihirapan siyang tanggapin na si Carlos ay hindi niya kailanman magiging pag-aari. Magiging masaya naman ako kahit si baby lang ang makakasama ko. Tinapik-tapik ni Aaron ang kanyang balikat. Naiintindihan kita. Makinig ka. Kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo. Alam ko na may itinatago ring pagmamahal sa'yo si Carlos. Iniangat niya ang ulo sa kapatid. Paano mo nasabi yan? Gayong kung pagsalitaan niya ako noon, halos tila sukang-suka siya sa akin. Kung sa bagay, inasam niya rin naman yun noon pa man. At napatunayan niya noong magkasama sila. Nawala man ang alaala nito. Pero tila isang bahagi lamang ng pagkatao ng binata ang kanyang nakita mula rito. Iyong mga haplos niya, iyakap at halik ay totoo. Walang halong pagpapanggap. May mga pruweba ako. Dahil madalas ko siyang nahuli na nakatitig sa'yo. Posible rin na alam na niyang hindi talaga kayo magkadugo. Pam, iniingatan naming mga kalalakihan ng aming mga ego. Kaya sa tingin ko, yun ang malalim na dahilan niya. Natatakot siya na hindi kayo magkatugma ng nararamdaman. Sincero ito sa mga sinabi na para bang gusto na niyang maniwala rito. Pero paano? Paano kung may isang Hilda na nakahanda na nitong pakasalan? Wala siyang laban. Doon pa lamang sa bagay na yun ay talong-talo na siya. Pero posible rin kaya na tama ang kanyang kapatid? Isa pang posibilidad ay ang pagpayag ni Carlos na sundan siya sa Davao. Bakit nga ba ito sumang-ayon kay Lolo Anselmo? Gayong halos kakatapos lamang din ang kanilang engagement. Nalilito na siya. Sobrang naguguluhan na kung anong nararapat niyang gawin. Mabagal ang mga hakbang ni Carlos patungo kay Pamela. Mismo nga mga paa niya ay tila nagdadalamhati sa nakikitang sinapit ng babae. Si Pamela kaagad ang hinanap niya pagdating niya ng bansa. At hindi niya lubos maisip na ganito ang kanyang maaabutan. Tila pinunit ang puso niya ng paulit-ulit habang nakatitig sa babaeng nakahiga sa stretcher ng hospital. Nakapikit ang mga mata nito nang makalapit siya sa kinaroroonan ni Pamela. Ay hindi niya napigilan ang palad na wag haplusin ang mukha nitong animoy pagod na pagod. Inuusig siya ng konsensya sa nakikita. Alam kong mali ang nagawa mo, pero napatawad na kita. Pabulong na sabi niya sa tulog na dalaga. Sana mapatawad mo rin ako sa pambabaliwala ko noon sa nararamdaman mo. Tuloy hindi ko na alam kung saan lulugar ngayon. Nakakasakit na ako ng damdamin. Ni Hilda at sayo, na pawang naging mahalaga sa buhay at puso ko. Daman ni Pamelang mainit na palad sa pisngi niya. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagdilat, hanggang sa tumambad sa harapan niyang nagmamay-ari ng palad na yon. Carlos, sigaw ng utak niya. Namamalikmata na ba siya? Ang kuryosidad niya ay naging realidad. Ang totoo'y hindi siya makapaniwala ngayon sa nakikita. Nagsalita siya. Bakit ka nandito? Kunot noon niyang usisa ng mahimasmasan. She's not dreaming. Totoong taong nasa harapan niya. Nakaramdam ng pagkadismaya si Carlos at hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nasaktan mula sa sinabing yun ni Pamela. Dinadalaw ka. Napahiya niyang tugon. Kumusta ka na pala? Maayos na bang pakiramdam mo ngayon? Puno ng pag-aalala na tanong nito. Iniba ni Pamela ang direksyon ng tingin. Ayaw niyang ipakita sa binata ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa likod ng pag-iwan nito sa kanya ay mahal na mahal niya pa rin ito. Walang nagbago. Hindi iyon mababago pa. Mabuti naman. Salamat. Nagugutom ka ba? May mga prutas akong binili para sa'yo. Pinigil ni Pamela ang akmang pagtayo ni Carlos. No, thanks. Tanggi niya. Busog pa naman ako. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Nakangiting anito at muling umupo. Ikaw ang kailangan ko. Naisa na isatinig yun ni Pamela. Pero para saan pa? Huwag ka na lang mag-abala. Ayos lang ako. Matipid din siyang gumanti ng ngiti. Nag-aalangan na ginagap ni Carlos ang palad ng babae. Napatingin ng huli sa kanya. Gusto kong makita ang anak natin. Mahina nitong sabi. Sa huling salita na agaw ang atensyon ni Pamela. Anak natin? Pagulong-gulong ang salitang yun sa kanyang isip.
Ganun na ba siya ka-overacting at maging ang katagang yun ay dapat niyang pahalagahan? Naisip niyang natural lang yon dahil nanggaling yun sa taong mahal niya. Hindi rin siya tumutol ng higpitan ng binata ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Walang problema. Nakangiting tugon niya. Hinagod ng binata ang malasing kamas niyang pisngi. Kung kasama ka sana, okay lang ba sa'yo? May negative vibrations pa na sumingit sa utak niya kahit pa man hindi niya yun dapat isipin. Carlos, tawag niya dito. Bakit ka ba talaga nandito? Nagdududa siya sa ipinakikita nito. Marami siyang gustong itanong. Kung nasaan si Hilda, gusto niya ring sabihin na pinagbantaan siya nito. Pero hindi niya maibuka ang bibig para sa issue na yon dahil alam niyang hindi siya nito kakampihan. Gusto niya ring itanong ang kalusugan nito at kung maayos na ba ang takbo ng lahat. Bakit parang pinangangambahan niya ang pagbabalik nitong bigla? Hindi ba nasabi ko na kung bakit? Balik tanong nito. Kung binabalak mong ilayo sa akin ang anak ko para makabayad ako sa mga naging kasalanan ko sa inyo at lalo na sa'yo, pwede ba na iba na lang ang hilingin mo sa akin na kabayaran? Kahit ano, kung gusto mo ako maging katulong mo habang buhay tatanggapin ko. Pero parang pinatay mo na rin ako pag kinuha mo mula sa akin ang bata. He sighed. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Natameme siya. Saan niya ba hahagilapin ngayon ang isasagot? Hindi naman masama ang sinabi niya, pero bakit umaakto ito ng ganito? Nasaktan niya kaya ito? Malamang, pa-hard to get ka pa kasi. Hiyaw ng utak niya. Don't judge me by what I am doing right now, nor by the way of showing you my concern. Sensero ang anyo nito. In the first place, ikaw ang ina. Ikaw ang mas napapagod para sa kanya. At walang ama na hahayaan ng babae na masiraan na lang ng ulo para lang sa kababawan ng desisyon. Hindi ko hinangad maghigante kahit napakalaki ng nagawa mong kasalanan sa akin. At lalong hindi ko yun inisip na isang kasalanan. Pero bakit parang napakasimple at napakagaan lang para sa'yo yung mga sinabi mo? Carlos, walang ibang kataga na lumabas sa bibig niya. Nandito ako para bumuo ng pamilya at hindi para solohin ang bata. Dahil hindi lang naman akong pinagpawisan nung mabuo siya. Pilyo itong ngumiti. May halumang biro ang sinabi nito, ngunit para kay Pamela siguradong namumula na siya. Biglang rumihistro sa diwa niya ang bawat gabing magkaniig sila. At noong pinagsaluhan nilang kahilingan ng kanilang mga katawan at damdamin. Higit sa lahat na nakaagaw ng atensyon niya ay ang sinabi nitong bumuo ng pamilya. Napipilitan ka lang dahil sa bata. Ikakasal ka na at sa tingin ko hindi ganoon karupok si Hilda para pakawalan ka ng ganoon na lang. Hindi ako napipilitan at higit sa lahat ay ikaw ang mahal ko at hindi siya. Pamela can't believe from what she heard. Speechless siya. Tuluyang umurong ang kanyang dila nang sa isang iglap lamang ay sakop na ni Carlos ang kanyang mga labi. Heaven's sake, she wants to demand more than a kiss. Yung bubuo sa ilusyon niya at maging totohanan. A forever kung meron man, or a fairy tale come true, that she will be the princess and Carlos will be her handsome and gorgeous king. Could it be possible? Naisip niyang sana. Humiwalay ito sa kanya. I am sure from that. I do love you since we were young. Aaminin ko na sa'yo ang lahat. Hindi naman plastic ang sabik na nahihimigan ni Pamela sa tono nito. Nagkwento nga ito. Matapos yun ay namayani ang panandaliang katahimikan. Tinitigan siya ni Carlos. Ako ba, mapapatawad mo rin? Bakit ngayon mo lang to sinabi? At matagal mo na palang alam na hindi tayo magkadugo. Dahil natakot ako. Naduwag ako na baka ako lang palang nakakaramdam na yun noon. At ikaw hindi. Kaya sa iba ko ibinaling ang nararamdaman ko. Pero ang hirap itago. Dapat hindi ka pa rin naglihim. Alam mo ba kung paano mo dinudurog ang puso ko sa mga panahon na ang lambing nyo ni Hilda sa isa't isa? Halos ikasira ng ulo ko noong i-anunsyo nyo na magpapakasal na kayo. Alam ko na mali ang nagawa kong desisyon. Mas nasaktan ko siya ng kayo ang piliin ko. Pero gusto ko lang ituwid ang mali. Noon pa man pinigilan ko ng damdamin ko para sa'yo dahil magpinsan nga tayo. Pero lahat sinabi ni Grandpa bago mangyari ang aksidente. Kaya ka pumayag sa gusto ni Lolo na samahan ako sa Davao? Marahang pagtango ang naging sagot ng huli. Binalot siya ng emosyon.
Ligaya na walang pagsidlan, buhat sa totoong damdamin sa kanya ni Carlos. At hinanakit na kung bakit ngayon lamang ito naging matapat sa kanya. Sa kabila niyon, masayang masaya siya sa posibilidad na mabubuo nga pala talagang pamilya nila. Hinaplos ni Pamela ang pisngi ng binata at bahagyang inangat ang ulo upang abutin ang labi nito. At muli nilang ipinadama sa isa't isang tunay nilang damdamin sa pamamagitan ng isang mainit at mapusok na halik.